Posible nga ba na may propeta sa modernong panahon natin? Yan ang isang tanong na medyo mahirap sagutin, di ba? Pero ngayon, tatalakayin natin ang mga pahayag ng isang lalaki, si Narciso Olalo, na ayon sa kanya ay isang sugo. So ano nga ba ang kwento sa likod ng mga sinasabi ng hula at kapangyarihan? Okay, para masundan natin ang kwento, heto yung apat na bahagi na dadaanan natin. Una, sino ba siya bilang #OneInstrumento? Sunod, titingnan natin yung sikat na hula niya tungkol sa isang tsunami. Pangatlo, alamin yung tatlong banal na utos na para daw sa kanya. At pang-apat, ano ba talaga yung mensahe para sa ating lahat? Game, simulan na natin. Okay, part 1. Sino nga ba ang nasa sentro ng lahat ng ito? So, ito yung tanong, di ba? Sa panahon ngayon ng internet at science, posible pa bang may isang taong pipiliin para maging, alam mo na, isang sugo? Well, ayon sa ating source, may isang tao na yan mismo ang sinasabi niya tungkol sa sarili niya. At ang pangalan niya ay Narciso Olalo. Siya yung bida sa ating kwento ngayon. At hindi lang basta-basta ha, ang claim ay siya raw ang #OneInstrumento na ginagamit ng Diyos sa pagpapalaganap ng katotohanan. Wow, medyo mabigat yan, di ba? Hindi biro yung ganong statement. Siyempre, kapag may ganyang kalaking claim, kailangan may patunay, di ba? Dito na ngayon papasok yung isa sa mga pinakasikat na ebidensya na pinipresenta. Isang pangahitin tungkol sa isang napakalaking tsunami. Okay, tingnan natin tong timeline. So, nung October 18, 2021, may isinulat daw na mensahe. Ang laman, isang babala tungkol sa isang dambuhalang alon. Tapos, ilang buwan lang ang lumipas, January 15, 2022, nagkaroon ng tsunami na dala ng pagsabog ng bulkan sa Tonga. So, nagkataon lang ba? O may koneksyon? At heto mismo yung sinasabing nakasulat sa mensahe noong pang-Oktubre. Maghanap kayo ng mataas na lugar dahil ang tubig dagat ay aakyat ito sa lupa. Sobrang specific na warning, di ba? Parang yung mga napapanood natin sa pelikula, pero ito sinasabing isang totoong pangitain. So, gets nyo na? Para sa mga sumusuporta sa kanya, itong pangyayari sa tsunami, ito yung kumbagang aha moment. Ito raw yung solid proof na totoo ang koneksyon niya sa itaas at hindi lang ito tsamba. Pero hindi lang pala panghuhula ang meron. Mayroon pa raw tatlong specific na kapangyarihan o banal na utos na ipinagkaloob. Ano-ano kaya to? Tara, alamin natin. Okay, heto yung tatlo. Una, yung kapangyarihang magpagaling. Pangalawa, isang bagay na tinatawag na kapangyarihan ng isip. At pangatlo, siyempre, yung kapangyarihang manghula. Tatalakayin natin yan isa-isa. Okay, unahin natin yung pagpapagaling. Sinasabing may kakayahan siyang gawin ito. Pero heto ang catch, may isang striktong kondisyon. Bawal na bawal siyang maningil. Dapat daw libre. Kasi sabi nga, instrumento lang siya. Next, etong kapangyarihan ng isip. Medyo malalim to. Ang ibig sabihin daw nito ay yung kakayahan niyang makita at i-describe ang buong life story ng isang tao. Kasama na raw dyan yung mga kasalanan, hindi lang ng mga buhay, kundi pati ng mga pumanaw na. Intense, di ba? At yung pangatlo, ito yung pinag-usapan na natin kanina, ang kapangyarihang manghula. Ito yung kakayahang makita ang future events tulad na lang nung sa tsunami. So yun yung tatlo na bumubuo sa sinasabing divine mandates niya. So, okay, may hula, may mga kapangyarihan, pero ang tanong, para saan to lahat? Ano yung point? May purpose ba to? Well, ayon sa source, meron daw. At ito ay isang mensahe para sa ating lahat. So, ano nga ba yung ultimate goal ng mga mensaheng ito? Sinasabi na may tatlong bagay daw na nais ng Diyos na gawin natin. Alamin natin kung ano ang mga yon. Heto na, number 1, magsisisi sa lahat ng kasalanan. 2, baguhin ang ating buhay Kristiyano. And 3, magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. Kung iisipin mo, para siyang call for a spiritual reset, di ba? Pagsisisi, pagbabago, at pananampalataya. At dyan tayo nagtatapos. Ang lahat ng impormasyong ito ay nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong. Ano ba ang kailangan para maniwala? Sa gitna ng lahat ng teknolohiya at impormasyon ngayon, may puang pa ba para sa mga propeta? Kayo na ang humusga. Hanggang sa muli!